back sa ating channel na It's a Trap. So ngayon, pakita ko lang sa inyo kung paano ako gumawa ng beehive. Yan. So ang beehive ay itong mga box na to. Kapag ang bee pala ay nakatira pa sa wild at wala pa sa mga boxes or mga domesticated na mga container or housing nila, ang tawag sa kanila ay nest, no? Bee nest. So sa wild, ayun ang technical term sa beekeeping. So kapag nasa boxes na sila, so ayan na, ayan, tawag na doon ay hive. Ayun lang yung aking mga natutunan sa mga napanood ko. So sa pag gawa ng isang 3-layer na beehive, no, boxes, ay kailangan nyo ng 8 inches kasi ang sukat nito, pagka tignan nyo pa tayong sample, ang sukat nito ay, pakita ko na sa inyo para makita nyo talaga eh. So 8 inches yan. You can put them sa kahit anong size, no, po pwedeng paglagyan. Pero sa stingless bee community, ito yung kanilang usual na ginagamit. Pero nakakita na ako ng nakalagay sa mga PVC pipe, nakalagay sa mga bigger boxes, nakalagay sa mga acrylic at kung ano-ano pa. Pero mas economical pag ito gagamitin mo kasi mura. At mas madali yung pag-check sa kanila. So ito 8 inches yan. Tapos yung tagiliran, yung kahoy na ginamit rin dyan, 8 inches. Ayan, 8 inches. So kung susukatin mo yung buo na yan, no, depende na lang yan sa kapal ng kahoy na sa kapal ng kahoy na gagamitin mo. Pero ang paggagawa ka kasi ng beehive or beehive na box, ang una mong isipin, paano ko ikakat ito para mabuo ko to. So ang kailangan mong gawin, mag-cut ka ng 12 piraso na 8 inches na ganyan. So dahil nga hindi pa tayo marunong sa mga woodworking, so ganito lang ang pamaraan na ginagawa ko. So ayan, lagay mo lang dyan 8 inches. Mas maganda kung talagang saktong-sakto, kasi once na ibubuin mo na to at mali-mali sukat mo, tabi-tabi rin yung box mo na malalabas. Kaya dapat maayos. So ito lang, isang kamay lang gamit ko, kaya bear with me ha. Sukatan mo lang yan, parang hindi tayo sumama sa Ayan. Hirap pagka isang kamay lang ang gamit. Ayan. So, ayan. Sukatan mo lang. So, alam mo naman kung saan yung marka mo dyan eh. So, magsukat ka lang. Kasi itong nabili kong kahoy, mga scrap lang to galing sa paleta. So, kung ilan yung magagawa mong 8 inches dyan, gawin mo. Ang plano ko nga, dahil nga may isang sukat lang to, 100 pieces to na ganito kalalaki. Kasi 10 bundles yung binili ko. Per bundle merong 10. So ang mangyayari dyan, pagka ginawa mong puro 8 inches sa ganito lang kahaba so ganyan ang mangyayari. 3 lang yung magagawa mo na tagi 8 inches, tas may sobrang kaunti. Ayan yung dito na sa amin. Tapos yung sa sobra doon, huwag kayong mag-alala, may paggagamitan kayo nun. So pwede nyo gamitin yan na para panduktong or na rin, parang handle dito sa inyong roof ng inyong beehive. Ayan. So kasi iniisip ko, yung bibili pa ako ng plywood, mas manipis ang plywood at mas mahal. Kasi ito 200 pesos lang, 10 piraso na yan, ganito kala. Ayan, ganito. Ayan ang 200 pesos. Ayan. So para makatipid kayo, bumili kayo na sa bilihan ng mga paleta, kasi doon ang murang bilihan. Kung bibili kayo ng mga per kilo or doon sa mga hardware, medyo mahal. Pero kung doon naman kayo bibili, maganda yung quality nun.
at makakapili talaga kayo ng magagandang klase. Pero dahil para makatipid, no, sa paleta na lang yung binili natin. Pili na lang kayo ng walang masyadong crack at butas. Pero huwag kayo mag-alala. Siguro yung butas, ano yan, pwede yan na walang problema sa butas. Pero yung crack na halos, ayan na, tulad ng ganito. Yung mga crack na ganyan, hindi maganda yan eh. Kasi pag pinako mo yan ng medyo malaki-laking pako, lalong hahaba yung crack niya hanggat maputol. Kaya iwas kayo sa mga gantong klase ng crack na kahoy. Maganda yung buo talaga. Ayan. So, ano pa ba? So, ang kailangan nyo nga dito, no, dahil ito ay 3 layer, 1, 2, at 3. So, sa isang square, no, merong 4 na 8 inches. So, divide mo, i-multiply mo lang yan by 3. So, sa amin, 3 times 4, 4 times 3. Ayan. So 3 4 times 3. Siyempre, 12 'yun, 'di ba? So magkakat ka lang ng 12 na 8 inches. So merong Okay. So merong magkakaroon ka na 3 layer ng beehive. Ayan. So ang kulang mo na lang dyan sa 3 layer na yan ay yung kanyang sahig sa ilalim at yung kanyang roof sa ibabaw. Ang tatandaan mo sa sahig sa ilalim, mas maganda siya kung nakapix na. Kasi kung di nakapix yan, pag tumumba, ma-open yung beehive mo. So, tsaka syempre, dapat ang pundasyon, di ba, matibay lagi. Ayan. So, i-fix mo na yan. So pagka pinix mo yan, ang magiging itsura niyan ay ganito. Ayan. So okay lang rin yung ganito. Puputol ka lang ng 10 inches para maging maging floor or foundation ng iyong box. Ito yung pinakasimple, ha. No, may mga iba pang design ng beehive, no, pero ito yung pinakasimple na pwede mong gawin kung pansarili lang naman. Pero kung pambenta, mas gandahan mo para kumbaga mas maging prepared yung iyong box kesa dun sa, kasi marami na kasi nagbebenta nito. So ayan, 10 inches po yan yung kanyang flooring, no, ng beehive box. Pero dahil para less na yung trabaho mo, ang gawin mo na lang, i-divide mo na lang to sa 2, no, itong isang haba na to. Kung ganito rin yung mabibili nyo. Pero kung iba, bahala na kayo dumiskarte. Pero ang pinaka minimum na kailangan na flooring mo ay kung 8 by 8 inches, 8 by 10 inches yung gagawin mo, ay syempre 10 inches. Ayan, 10 inches po yung haba ng na to. Ayan, yung haba nung floor niya. Kaya ako hinabaan pa dahil para imbis na 4 na cut ako, 1, 2, 3, imbis na 3, ginawa ko na lang na 2 cut, no? Actually isang cut na lang yata ang ginawa ko dito, eh. Wait lang, pakita ko sa inyo para maintindihan nyo lalo. Saan ba yung extra? Ito. Ayan. So, ito yung flooring ko, no, dun sa mga bago kong flooring 2.0. Ito, pakita ko sa inyo ibang flooring ko dito. Kasi para nyo na mas madali yung ganito kaysa yung una kong ginawa. Ito kasi yung una kong ginawa, no? Square na square, no? So walang masyadong sobra, no? Although may konting kulang pero natatakpan naman yung bahay. So ito yung pangalawa na mas less yung trabaho. So sinobrahan ko para may tungtungan rin yung bees, kasi mahilig rin tumambay sa labas yung mga guard bees, no? So
So nilagyan ko ng tungtungan sa pasobra ba, ayan, likod at harap, para na rin hindi ganun ka madaling tumumba, no? So ayun yung aking reason bakit ginawa yun. Tsaka isa pa, yung pinaka-importanting reason bakit ko ginawa yung ganun kahaba, dahil para isang putol na lang ako. Ito yung buong kahoy. So kung gagawin ko pa yun na tag 10 inches, no, ito isang putol na lang to. Isang putol lang sa gitna ang gagawin mo. Kung 10 inches yung kung 10 inches ko ilang inches ba itong no? Ayan, nasa 13 siya, 13 inches yung bago natin na flooring tsaka roofing. Kaya ako hinabaan para isang putol na lang ako imbis na tatlo. Diba ang laking diferensya sa tatlo at isa. Pero nyo tingnan, ganito yan pagka pinutol nyo siya ng tag 10 inches, ito 10 inches to ayan 10 inches natin, diba? Ay, 8 inches pala yan. Ito yung 10 inches. 10 inches. Nasa pang 10 inches. Ayan na. Ito yung 10 inches. So, 10 inches nga ba ito? Tingnan nga natin. Ayan, 10 inches nga yan. So, 10 inches. 10 inches. So kung 10 inches ang gagawin mo, magdadalawang putol ka pa, no? Maring sa iba okay lang yon, pero dito sa amin, dahil ang ginagamit kong pamutol ay yung mano-mano. Ito yung ginagamit ko lang na pamutol. Lagari lang talaga. Nangyari sa lagari. Tumbat. So ito lang yung pamutol natin. So kaya iniwasan natin yung sobrang dami ng steps sa paggawa ng box, kasi tayo lang naman ang gumagawa nito. Ibalik natin to kasi so once na magawa nyo na yung flooring, no, so ang unang isa pala, pag gagawa kayo nito, gumawa kayo ng tatlong ganito. So pumutol kayo ng 12 na 8 inches ganito. So gaano ba kalapad, kataas to? So ang taas nito, ang standard nila sa pag sa market ay 4 inches. Pero ito kasing nabili ko, alanganin yung putol niya So ano lang to, nasa 3 inches lang mahigit. Ayun 3.7. Ayan, ganyan. Pero once na malagyan mo na yan sa ilalim ng flooring, halos 4 inches na rin naman yan. Pero sa market, sa ibang mga nagbebenta, hindi yan nila sinusukat kasama yung flooring. Ito lang talaga. So kung bibili kayo ng paleta, medyo makapal ng konti, pero medyo mahal yun. Yung medyo mahaba-haba or malapad-lapad, medyo mahal yung paleta na ganun. So unang steps, gawa kayo ng 4 na ganito. Ayan, so papakuan nyo lang yan ng dalawa, isa dito, isa dito. So para hindi yung pako nyo lumalabas sa gilid, pumako kayo ng banda dito. Pares lang yun. Tapos yung pako na gagamitin nyo, ano nga yung pako na binili mo na mahaba-haba? 1.5. Ayan, 1.5 yung inyong bibilin. Kasi kung mas mababa sa 1.5 tulad na ito, wait lang ayan, yung mga ganito parang uno lang to diba? Yung nandito, kung ito yung gagamitin mo, medyo siya, kapos siya pakita ko sa inyo. Ito yung uno, so konti lang yung duduktong sa sa wood na gagamitin nyo. Kung tumabingi pa yun ng kaunti, diba? So madali nang natatanggal yan. So kung uno yan,
Ganda yung uno natin dito. Ito. May mga baloktot tayong uno dito na ay uno medya. Ito, yung mas maganda. Ayan, oh. Yung uno medya, mas matibay. Yan nga lang, ang disadvantage ng mas mataba na pako, mas madaling magka-crack yung kahoy nyo. So, nasa inyo na yun, no? Kung anong pamamaraan ang gagamitin nyo. Inisip ko nga, kung may time pa tayo, pwede nyo gawin ay yung screw na lang. Kasi pag screw, barena ka muna, tapos screw, mas hindi siguro magka-crack yung kahoy mo, diba? Kaya lang matrabaho. Pero mas pulido naman yung ganong klase ng gawa. Pero tayo, dahil nag-start pa lang tayo, dun muna tayo sa mga beginner level na galawan. So, after nyo makagawa ng tatlo na square na ganito, ito kasi pagpapaliwanag ko ito sa beginner. So, pagpasensya nyo na kung hindi ko masabi sa inyo, no? Medyo malalim or technical. So, lalagyan mo na yan ng flooring ng ganito. Ayan. Kabit mo na dyan yung dalawang 13 inches o kung 10 inches yung gamitin mo. Basta makoveran mo tong ilalim. So, pagka nakabit mo na yan, gawin mo dyan, ayun, tag-iisang pako lang. Itong isang kahoy ito, di ba? Isang pako doon, isang pako dito. Pwede mo pang mas damihan ng pako, pero okay na sa akin ito. Tibay niya. Matibay na yan. So, tag-isang pako lang yan. Okay na yan. Pero kung ang gagamitin mo siguro yung mas maliit na pako, dalawa, tatlo gamitin mo bawat joints. So, ito, yung gitna, wala ka nang gagawin dyan, kundi lalagyan mo na lang ito ng separator. Ang separator, ibibidyo ko yon sa ibang video siguro, no? Kasi ibang topic. Kasi hindi naman yan required talaga, lalagyan mo ng separator. Pero may kahalagaan kasi yung paglalagay ng separator. Paglalagay ng separator, nag-stimulate dun sa colony na punuan muna yung ilalim. No? Tapos pagka napunuan nila yan, magparami sila niya ng brood or ng itlog. Tapos pag binutasan mo, no, sila, kung it's either mag-extend sila ng itlog or brood or maglagay na agad sila ng honey, no? So after ng dalawang layer, no, para sa bees yan, para sa colony nila yan, yung dalawang layer. Yung third layer, ayun na yung para sa'yo. Ayun yung tinatawag na honey super. Ang honey super ay parehas lang nung second layer. So ganito lang rin siya. Kaya lang pagkakaiba niya, papatungan mo yon ng iyong roof. Ito, ayan. So ayan, papatungan mo yan ng ganito. Bakit hindi mo na lang i-fix yan, sir? Ipako mo na lang ito, papunta dito. Pag pinako mo yan, pag mag-harvest ka, mahirapan ka. Kasi dahil nga ito yung para sa'yo, no? Or ito yung gift ng bee sa'yo. Sabi nung iba, ninanakaw mo daw yan. Totoo naman. Kinukuhaan mo lang yung bee ng reserve food nila, like yung honey and pollen, no? Pero para mas madali mo silang makuha, ang ginagawa ay hindi na ito pinapako, no? Itong roof, no? At marami ring design ng roof, no? Para maprotektahan yung bees. At ito lang una kong try na roof, no? So ang roof, no, or yung third layer pala, yung third layer, no, ito na yung malamang paglalagyan nila ng honey, no, yung reserve food nila. At every time, every 3 months, 6 months, no, pwede kang kumuha ng isang layer sa bawat colony ng bees na meron ka. So hindi naman ganoon kabilis na magkaroon ng honey, no, kaya mahal talaga ang honey. Pero tsaka na natin pag-usapan yan, yung authenticity ng honey na mabibili nyo sa market at yung presyo nito. Dahil nandito tayo ngayon kung paano gumawa ng beehive. So once na magawa ka na ng pang third layer mo, ayan, first layer, second layer, third layer, meron ka ng isang 3 layer na beehive or bee box. No? So ang next na gagawin mo ay butasan naman yon, yung yung bahay ng bees mo, di ba? Siyempre saan papasok yan. So yung first layer mo,
Ano ba yung first layer natin? Ito, yung first layer mo, bubutasan mo yan dahil ito yung unang magiging bahay nila kapag tinransfer mo sila, no, from apparel colony o yung mga wild nest ng bees, no, papunta sa box. So make sure na itong ginagamit mong kahoy ay walang chemical, malinis, kasi nga ito yung magiging bahay nila. At yung iba pa nga dyan dahil harvestan mo ng honey at pollen, kakainin mo rin yung ilalagay nila dyan, kaya dapat malinis yan. Yung iba ginagawa, nililihan, hinugasan pa yung pinaarawan. Pero ito yung akin, dinerecho ko na. Ayan. So matututo pa tayo kung anong mga dapat kong ginawa dapat, no? So ngayon ito lang yung aking first trial. So ang ginawa ko, binutasan ko yung first layer. Ito yung magiging daanan nila. Nasa baba na yung aking barena kaya hindi ko na makita yung kung ano yung sukat, pero ito yung pinakamalaking bala ng barena. Kung meron kayong mga barena sa bahay o yung pang drill, no? Wala kayong pang drill, pwede nyo na lang manumanuhin yan, no? Kuha kayo ng itak or kutsilyo, ikot-ikutan nyo hanggat mabutas nyo. Ang goal lang ay magkaroon kayo ng butas nakakasya yung bees, no? Ganyan lang kaliit yung bees. Ayan. Ano ko ba na yan? Ilang centimeter ba yan? Or millimeter yan. Parang mga ano lang, 1.5 centimeter yung hole niya. Pero yung pinakabutas sa loob parang 1 centimeter nga lang to eh. Pero kaya pwede pa yan na mas maliit, no? Nilakihan ko lang kasi alam nyo kung bakit. Kahit malaki mailagay nyo dyan na butas, kahit malaki yan, diliitan rin nila yan. Lalagyan nila ng propolis or wax, no? Lalagyan nila yan para maging saktong-sakto at kumbaga functional sa kanilang pag-harvest, pagpasok at paglabas ng mga bees dyan. So kung hindi pa kayo familiar sa size ng bees, sukatin natin yung size ng bees. So may excuse nga ng konti. Ayan, nandito, sakto rin naman. Ayan, upo ka doon, okay dito. Upo ka dyan. So ito yung mga bees natin na nandito. So ayan, ganyan lang sila kalaki, kaliit pala. Kaya yung 1.1 cm mo, malaki na talaga yan eh. Ayan o. Ayan ang sukat natin o. Ito yung 1 cm kanina o. Diba? Malaki na yung 1.5 na entrance, saka 1 cm na ano. Sakto na pala. Tapos yan, kahit na gaano kalaki o kaliit yung butas mo, basta't magkasya sila, lalagyan pa rin naman nila ng entrance yan. Yung entrance na yan ay magbabago pa rin yung ginawa mong entrance. Lalagyan pa nila yan na landingan nila. Ayan o. Ayan yung kanilang gate kumbaga, or parang landing pad nila yan. Na nandyan rin yung unang defense, ano, wait lang Sami, wait lang Sami, baka mahulog yan. So, ayan, pakita ko na nga lang dito. So kung makikita niyo yung entrance ng mga bubuyog nyo na stingless bees. Ayan. So ayan ay kanilang landing pad, o kung saan sila nagla-landing tsaka take off. Tapos nandiyan yung mga ano rin, mga matured bees tsaka ibang mga guard bees, no? Babantay. Ayan. So maglalagay sila niyan. At yan ay isa rin sa mga defense ano nila, structure, no, sa mga predator nila. Like for example, kung may pumunta dyan na bubuyog na kaaway, or sabihin na nating langgam rin, no? Pag may pumunta dyan at pinasok yung hive nila, hindi basta makakadirekta yan sa kanilang bahay sa loob. Bakit? Dahil meron silang ganyan, no, yung entrance na modified. No? So una pa lang, madidikit-dikit sila dyan, hindi sila basta makapasok. Kung sakaling makapasok sila, may maze sa loob yan na hindi direkta dun sa bahay nila. Iniligaw muna yung kaaway, you know, hanggat na hindi na makalabas, pagtulungan ng mga ibang bees. So kung mapapansin nyo, yung baligid ng hive nila, yung eto bao kasi ito eh. Kung sa box, ganito rin naman magiging mangyayari pag tumagal. Magkakaroon ng parang itim-itim na parang makinis, malagkit yan eh.
Pag hinawakan mo, ayan, malagkit yan. Ayan, hawakan mo sa amin, di ba? Ayan, sticky siya. Ayan, sticky siya. Bakit na medyo sticky yan? Kasi maaring pwede nilang gamitin yan para paggawa ng hive, di ba? Yung mga dahon-dahon, pwede nilang gamitin yan na idikit sa hive nila para mag-extend sila ng bahay. Pwede rin na pang stabilize para hindi nag-alog-alog yung bahay nila kung nakasabit tulad nito. At ang main purpose talaga niyan pang depensa rin, pang trap nila sa mga mga predator tsaka yung mag-invade sa kanila like ants. Kasi once na mayroon talagang ant na gustong umatake sa kanila, unang apak pa lang nila dyan madidikit na sila. Saka meron rin silang mga pangdepensa tulad yan, no? Doon pa lang, wala pa sa hive, meron na sila agad mga traps na nilagay. Kaya hindi ganun kahirap alagaan itong stingless bees, pati na rin yung ibang bees. Pero itong stingless bee talagang mas madali siyang alagaan dahil may depensa sila. Anyway, balik tayo dito sa bee hive, yung paggawa ng bee hive. And pag nabutasan nyo na yung first layer, bubutasan nyo rin yung second layer at bubutasan nyo rin yung third layer. So lahat may butas yan. Bakit may butas yan lahat? Ang reason kung bakit nilalagyan lahat yan ng butas, kahit nasabihin natin may entrance na sila dito, ayun talagang ginagamit nila, no? Ay kapag ikaw ay magpaparami ng colony or magde-divide ka ng colony or tinatawag nilang splitting, pag-split. So pagka halimbawa etong taas, syempre lagi karamihan dito ay meron tong honey. So ayun yung harvestin mo, di ba? So ngayon mag-split ka. Meron kang first layer, second layer. Etong second layer, ipapatong mo to, no, doon sa bagong beehive or foundation, no? Ilagay mo yan sa bagong foundation. At ayun na yung magiging bagong colony mo, no? So pwede mo tong ilagay sa second layer nung bawa. Ito yung nandito yung una mong colony, di ba? Ito yung first layer. Tapos itong second layer, ito na yung bago mong colony, yung i-split mo. So hindi ko na ipapaliwanag yung pagdating sa splitting, pero ayun yung dahilan kung bakit nilalagyan ng butas lahat yan. At maaari rin sa ibang pagkakataon itong honey super lalagyan mo pa rin ng butas, kasi sa ibang pagkakataon kahit na honey super siya, nilagyan pa rin nila yan ng colony, no? Kapag matagal na matanda na yung colony mo, hindi mo pinagalaw, hindi mag fourth layer and fifth layer ka kung kinakailangan. Pero ayun yung isa sa mga reason kung bakit bubutas ka sa bawat layer. At sa totoo lang, ang mga bees, kahit maraming butas yan, tatakpan naman nila yan at pipili sila ng pinaka-suitable na entrance para sa kanila. Pero yung iba tinatakpan yan, okay rin yun, kasi para ma-guide mo sila kung saan yung pinakatamang entrance na pwede nilang pagpasukan at labasan. So ayun lang yung paggawa ng bahay ng bees. So ito namang roofing, madali lang to. Parang yung lang rin, flooring. Kakaiba lang, hindi mo siya ipapako sa box or square na gawin mo. Kundi lagyan mo lang siya, lagyan mo ng scrap na mga ganito tulad ng mga pinagputulan. Tapos pakuan mo lang. Maganda nga dito yung uno lang yung gamitin mo, kasi para hindi siya mabiyak. Madali kasing mabiyak to, itong maliliit na piraso ng kahoy na to, kasi nga kumbaga malapit na yung dulo-dulo niyan Yung dulo-dulo niyan pag may nakaka-crack agad, biyak agad yan. So ilang beses nangyari yan. Pakita ko sa inyo tulad nito. Ayun pagka pinako niyan, ito yung pako na nagpabiyak sa kanya, ito. Hindi ito. So ayan. So pagka nabiyak yan, hindi mo na magagamit yan. Hindi na kasi magduduktong yung dalawa. So ang gamitin mo lang yung maliit na pako. Sorry sa amin. So ito yung yung roofing. Same size or length
no, nung sa flooring. Pero ang pagkakaiba lang, hindi mo siya ipapako doon sa square. Ito. So ulitin ko ha, para malinaw. Kasi hindi ako makagawa nung box dati. Dahil wala talaga akong idea, no, sa paggawa. Kahit nanood na ako ng mga YouTube video, walang, kumbaga hindi naman, hindi ko maintindihan, hindi dahil mali yung pagpaliwanag nila, kundi wala talaga akong alam sa pagiging karpintero. So sa akin bilang beginner at walang alam sa paggawa ng mga woodworks, no, ang pinaka madali sa akin na maintindihan ng instruction ay ito. Gumawa ka ng 12 pieces na tag 8 inches na ganito. 12 pieces na 8 inches na cut ng kahoy na ganito. At gumawa ka rin ng 4 pieces ng tag 10 or tag 13 inches ng ganito. Tapos para magkaroon ka naman ng handle, magtira ka ng mga, yung mga scrap, gamitin mo yan pang duktong na itong mga to. At magagamit mo rin naman yan, yung mga iba pang piraso ng mga retaso. Pwede mo rin gamitin yun na podium ba tawag, or yung pang base na panglagay mo ng mga, kasi lalagay mo dito yung mga itlog ng bees na galing dun sa Pearl Hive. So hindi mo yung lalagay directly dito, kailangan mo ng patungan. So yung patungan na yun, wait lang, ako tayo. Wait lang Sammy, baba ka muna sa ulit. Baba ka muna, baka mahulog ka. Ayan, so nabawa ito, pero dati walang pa ako. Lagay mo dyan sa gitna, yung medyo malaki-laki na, ayan, nakahoy. So ipapatong mo dyan yung mga itlog ng bees. Bakit hindi mo lalagay directly sa floor? Kasi pagka mag-harvest ka na, ang tendency magdi-drip sa gilid or sa, ayan, tama, yung honey papunta dun sa floor. Kung marami-raming honey yun, matatouch ng honey or makokontaminate ng honey yung mga brood o yung mga itlog. Kung nangyari yun, mamamatay yung brood mo. At napakahalaga no na hindi yun mabasa ng honey or ng ulan, kasi ayun yung future generation ng mga bees mo. So kailangan na maaari, no, lagyan mo siya ng patungan para kung may bumagsak na honey dyan, hindi basta-basta maaabot yung brood area. Anyway, ayun lang yung aking paliwanag sa paggawa ng box. Hindi ko na siguro ipakita, no, kung paano ko ginagawa yung, kasi simple lang naman. Lalagariin mo. At habang ginagawa mo yan, mas matututo ka kung paano maglagari, magpako, magsukat. Mabibilis yung trabaho mo. Etong siyam, or mahigit nga ito siyam, dapat magiging 12 to, pero siyam lang nagawa ko kasi naubusan ako ng pako. 9 or siyam. So kaya lang siyam lang yan, naubusan ako ng pako, pero dapat to mga 13 or 12 to lahat, no? So yung 10 na yan or siyam, no, ay kaya mong tapusin ng 24 hours or 2 araw, no? Kahit tanghali ka pa mag-umpisa, tatapos mo ang kinabukasan. Basta gawin mo lang muna, magputol ka ng kahoy, no? Ang ginawa ko dyan, tinimes 10 ko lang halimbawa 12 yung kailangan ko na 8 inches, ginawa ko lang 120 ako magkakat ng tag 8 inches. Tapos doon naman sa apat na tag 13 inches, ginawa ko lang times 10 ulit, 40 naman, di ba? So noon natapos ko yun, nag-umpisa na ako magpako ng after day 1, kasi nakat ko na lahat. Day 2 pinako ko. Ang bilis lang matapos pagdating sa pako kasi mas madali yung trabaho ng pagpapako. Tapos noon, ngayon third day, hindi ko pa na-i-transfer yung mga bees sa kadahilanan na umulan. So pag umuulan, huwag kayong mag-transfer ng bees kasi hindi ideal na mag-transfer ng bees pagka madalas umulan. Kailangan maaraw, no, kasi para maka-recover agad yung bees mo. Kasi kung maulan ka magta-transfer, magugulo sila. Pag nagulo sila, kailangan nilang i-repair yung kanilang hive, no? Kailangan nilang makakuha ng mga dagta or yung propolis, no? Kailangan nilang makakuha ng pollen para maging bread nila or bee bread, at honey, no, pang mix rin yan sa bee bread, at kanilang energy yun
No? So kung i-transfer mo sila ng maulan, kumbaga hindi sila makarecover agad, no? So iniiwan mo rin naman yung mga yung mga nakuha mong mga propolis, beeswax and honey sa tabi ng hive, no? Kasi nga pwede nilang kunin yon. Pero kahit na, no, mas maganda na huwag kayong mag-transfer ng maulan na panahon. Mas maganda pong maaraw para madali sila makarecover. So yung pagta-transfer, i-video ko yan kapag dumating na yung in-order ko pa na pang separator. Ang separator na gagamitin ko hindi plywood or kahoy. Kasi ang ginagamit ng iba plywood at kahoy. Nakakita ako ng technology na ginagamit sa Indonesia yata or Malaysia. Na nakapanood ko yung YouTube video na inadapt na rin dito sa Pilipinas ng ibang mga beekeeper na paggamit lang ng plastic. Kaya plastic yung ginagamit naman nila. No, sabihin nyo, sir, bakit ganun? Plastic, baka hindi yun maganda, maging yung chemical reaction ba? So, hindi naman doon ilalagay yung yung honey. Ang ilalagay nila doon yung mga duktungan lang yun no? So, hindi naman matatouch yung honey, no, yung plastic. So, ang reason kung bakit na plastic yung nilalagay mo na clear, parang plastic cover ba? Para ma-observe mo yung buhay ng bees sa loob, no? At ma-check mo sila na hindi sila nagagambala. So kaya ayun yung sa tingin kong i-apply ko. At maganda rin yon dahil nagpo-produce rin ng medyo hindi ganoon ka, medyo nagpo-produce ng heat ang plastic. So yung heat gusto rin ng bees yan, pero dapat hindi naman yung heat na kulob, no? Yung heat na may air circulation pa rin. Bakit naman magkakaroon ng air circulation kung plastic gagamitin mo? Yung mga gilid ng box mo, may mga uwang yan. At mismo yung kahoy na yan, no? May mga maliliit yan na nakakapasok rin dyan yung hangin. So ayun yung magiging ventilation ng iyong bahay. Kaya nga may mga butas rin yan, no? At yung iba ginagawa nga 2 butas pa or more than 2 holes pa nilalagay sa isang square. So ayun yung dahilan kung bakit plastic yung napili ko. Tsaka mas madali mas mabilis sila makarecover sa tingin ko. Kasi pagka binubuksan mo kasi yung mga hive, at halimbawa ito, titignan mo yung ilalim. Pag binuksan mo yan, yung dikit-dikit na beeswax and propolis, madadamage mo. I-repair pa nila yon. Pero kung plastic, wala kasing connection, magkakaroon ng connection masyado pagka may plastic. Kaya mas mabilis sila makarecover. So yun lang muna, at salamat sa panonood ninyo. Pakita ko sa inyo yung paglalagay nung yun nga, yung separator ko pagka dumating mamaya yung plastic na in order ko. So yun lang, God bless and bye bye.